Making Congressman Sandro Marcos the lead or the point man sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya very subtly that the president cannot even control his own son. Fund para matakpan ang kanilang malaking kasalanan dito sa sambayan ng Pilipino. Para sa halip na ito pag-usapan, ang pag-usapan siyempre yung impeachment sa inaakala nilang malaking storya. At alam niyo ba, ang tingin ko dyan, kahit papano ay isang master stroke yan ni Speaker Romualdez. Bakit ko sinasabi? Bukod sa ito ay pantakip dito sa malaking news ng insertions na ngayon ay nasa kataas-taasang hukuman at pati na dito sa piskalya sa Lunes, isang purpose yan. Number 2, pinapakita dyan ni Speaker Romualdez na the President is not in control. He is the one in control. Bakit? Sapagkat publicly, sinabi na ni Pangulo, ayaw niya ng impeachment. Sa kabila ng sinabing yun ng Pangulo, ay isinulong pa rin niya impeachment. Not only that, by making Congressman Sandro Marcos the lead or the point man sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya very subtly that the President cannot even control his own son. Diba? Number 3, pinapakita niya sa Iglesia ni Cristo na para bang ibig niya sabihin, hindi ko kayo kailangan. Kahit mag-rally kayo laban sa impeachment, yung kahit nakakuha kayo ng 2 milyon nationwide na mag-rally against impeachment, hindi namin pakikinggan yan, hindi namin kayo kailangan sapagkat yung 241 billion namin ay mas maraming mabibiling boto kaysa sa boto ng Iglesia as a block. Yan po ang mga mensaheng isinusulong niyang impeachment na yan . At number 4, dry run po ito. Sapagkat kung hindi man matutuloy impeachment etong kongresong ito because of lack of material time, pwede ulit itong ilitin after the 1-year moratorium at pinakita ni Speaker na siya ay may super majority na anytime kaya niyang ipa-impeach si Vice President Sara Duterte, and indirectly pinapakita niya that he can hold the president hostage. Why? Because siya mismo kaya niyang ipag-impeach pati ang presidente. So, by doing this impeachment right now, there is one message being sent by Speaker Romualdez. Ako ang pinakamatigas dito sa Pilipinas. Kaya ko kayong lahat. Salamat. Sir, kasama po ba kayo sa legal counsel ni Vice President Sara sa impeachment? Hindi po. Yan naman hindi tayo pwedeng magpresenta . That is unethical. Kailangan lumapit siya sa akin. Besides, I don't think so kasi hindi ko naman po kilala si Vice President Sara Duterte. Personally, I've not even met her. Not even once, actually. Attorney, ano po masasabi niyo sa mga congressman na pumirma sa impeachment ni Bibi tapos ang nilarason wala po silang choice kundi pirmahan gawa ng i-hold ang kanilang budget for mawawalan silang budget? That is a matter between them and their own respective consciences. And it's a matter ng kanilang konsyensya. Sir, pwede po bang matanggal si Martin Romualdez? Ipingkis, alam natin yung kaso, mahabang proseso ito. Ipingkis matapos na yung eleksyon, tapos yung by commission na yan, pwede po ba siyang matanggal as congressman? If he's found to have falsified legislative documents, maaring one of the accessory penalties could be disqualification from public office, either temporary or perpetual. So kasama po yung accessory penalty pag ikaw ay convicted with finality ng isang criminal offense. Pero matagal pa yan malayo pa yan. Ano oras kayo mag-file, sir, sa 10:30 sa Lunes. Saan po yan sa DOJ? Dito sa City Prosecutor ng Quezon City. Sapagkat ang House of Representatives ay saklaw ng teritoryo ng lungsod ng Quezon, doon po nangyari ang krimen ayon sa aming pananaliksik. At syempre, in a criminal case, venue is jurisdictional. Kung saan nangyari yung krimen, doon ipa-file yung kaso. Salamat, sir. Salamat. Thank you. May mensahe ka po ba sa mga pumirma na support sa impeachment ni VP Inday? Well, wala akong mensahe, di ba? Bahala sila sa buhay nila. Okay. Salamat. Kanilang mga constituents. Sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito, para yun ang pag-usapan, para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga, 241 billion.
Eh kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 400, 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents, which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code, but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Hello, good morning po. Noel po ng PTV News. Attorney Topacio, clarify ko lang kailan niya ipapasa yung pag-file, anong date? Sa Lunes po, itong darating na Lunes, February 10. Kung hindi ako nagkakamali, ako ay tama. Kong Alvarez, you have mentioned earlier that it was, yung mga blank was filled out by the TWG of Kong House of Representative and the Senate. So do you have the names as well, sir? I-include mo rin ba sila sa pag-file? Mapapasama yan sila siguro sa Jando. For soundbite lang po, sir, pa-explain po ano yung dyan. Ito po yung mga hindi natin pinapangalanan ngayon, no, sa complaint. Pero later on, lalabas din yung mga pangalan nila. One more question na lang po for Attorney Bondoc and Congressman Bebot. Na-mention po kanina ni Attorney Topacio na kaya may nadali yung impeachment para matabunan ang issues. Sa inyo pong dalawa, itong kasi pareho po kayong nasa side ng mga Duterte. Hindi po kaya ito magiging isang political war? Una po sa lahat, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato, no, itong filing. I am acting in my capacity as National Officer of the PDP Laban dahil ako po ay chairperson ng arbitration committee ng PDP Laban. So I'm really on the legal team of PDP, no? So needless to say, siguro lagi namang may political aspect ang mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I am speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in filing the case ay para bigyan ng ilaw, no, ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan na yung terms na nililimas sa kaban ng bayan. Paano? Ito po sinasabi namin kung paano ginagawa. And now, sabi nila, matagal nang nangyayari yan. Ang gusto naming masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Kailangan po maging malinaw yan.